Magandang araw po. Welcome sa Coffee Chat. Ako po si Liway Cabrera, ang inyong host. At ngayon ay mapalad tayo na mabisita ng mga winners ng Ginang Filipino Heritage. Nagkaroon po ng kauna-unahang Ginang at Ginoong Filipino Heritage noong June 7. At ang mga winners po ng Ginang Filipino Heritage ay nandito po upang makakwentuhan natin ngayon. So, hello sa inyo at salamat sa pagbisita. Hello. It's a pleasure. Yeah. Thank you for having us. Yeah, Yes, welcome. thank you po. And siguro bago tayo magsimula ng ating kwentuhan, pakilala muna kayo at ang inyong Ikaw muna nire-represent na Paula. region. Chikahan na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Paula Gunda and ang nire-represent ko po na region ay National Capital Region. Hello po, ako po pala si Leslie Gutierrez. Nanggaling po ako from Cabalan Region. Kapampangan ko, Pagmaragul ko. Maayong adlaw sa tanan. Good morning, good evening, good afternoon. I'm Geraldine Flores Abiabe. I'm representing Bisdak region. Okay, salamat. Siguro bago nyo i-share yung inyong mga storya mula sa Pilipinas to Canada, pa-share din na ano bang inyong mga region, yung mga siguro kaunting information na ma-share nyo about your region. Sino mauna? Sige, Ikaw magsimula muna na ulit si ako. Paula. Ako na ulit. So, kung i-describe ko yung National Capital Region, so siya, masasabi ko, siya yung sentro ng government, ng education. Government kasi nandoon yung Malacanang Palace, ang tahanan ng presidente or pangulo ng Pilipinas. And then, edukasyon kasi although meron naman ng mga malalaki at kilalang universidad sa ibang region or sa ibang probinsya, nasa Manila yung parang sinasabi nila na premiado. University of the Philippines. Yun yung isa. And then, marami pang iba. Yun lang talaga yung mababanggit niya. And then, ano ba? Sa Manila kasi yung the way na mag-celebrate kami ng mga fiesta is hindi siya masyadong traditional. Hindi katulad sa probinsya. Sa Pandacan, meron kaming buling-buling. Yun yung every January. Yung fiesta ng Santo Niño. Ikaw, Leslie. Sa Pampanga naman, maraming mga iba't ibang festival naman kami. So, nakilala kami sa Giant Lantern Festival. Yes. And then, as well as Hot Air Balloon Festival, na usually, nanguna yun sa Clark. Doon siya nangyari. And then, sa mga iba't ibang lugar din, tinry nilang gawin yun. Kasi dapat open area yung Hot Air Balloon sa festival. And then, meron din kaming Sisig Festival. So, one of the well-known na parang dish din namin sa Pampanga is sisig. I guess, sa iba't ibang lugar, may mga iba't ibang klase din ng parang kung paano nila gawin yung sisig nila. Pero still, yung parang kung saan nag-originate yung sisig. So, dun sa festival namin, parang may malaking parang kawali or ano, tapos gagawa sila ng mga, yung parang sa sisig din. Yes. And then, yung before, like, I guess, I can still say na parang ang Pampanga is still a culinary capital. Kasi dahil nga maraming mga iba't ibang klaseng mga pagkain or na dish na kilala ang Pampanga. And then, sinasabi nga na, hindi ko naman nilalahat kasi I know ang mga iba't ibang region is magagaling din silang magluto. Pero, syempre, tinatayo ko ang bandera. Yes, oo na. Majority is, yes, magagaling sa mga kahit anong mga pagkain or paglutuin. Bakit ba siya kabalin? Kabalin? Actually, yung tawag talaga sa amin is Kapampangan. Pero yung parang
na tawag sa amin is Kabalin. Yun na yung parang sa region namin. Yes, parang doon kami nakilala. Yes. Nakilala ang Pampanga. Yes. So, mas Pampanga siya na area lang. O nako-cover pa niya yung ibang lugar. I think parang majority would be Pampanga. Pero alam ko like sa Tarlac or sa mga iba't ibang lugar pa sa ano namin, meron pa rin mga Kapampangan. Pero yung iba kasi hindi na sila parang nagsasalita ng lengguwahe ng Kapampangan. Kung sa kung ibang probinsya na sila. Pero majority sa Pampanga talaga na nagsasalita sila ng Kapampangan. Yes. Okay, ikaw naman. Sa amin, patay. Pag history kasi, geography, patay ako nito. English. Yeah. Yeah. Famous yung Visayas, Mindanao sa mga beaches kasi. Oo, di ba? I agree. Doon kami talaga patok na patok kami sa mga turista. Lalo na sa Siargao. Oo, di ba? Parang yung surf capital Surfing, of ay may doon may magandang beach din doon sa Cebu pero hindi ko na siya maalala. And then yung tourist spots, hindi siya. Yung tourist spots, yung Chocolate Hills. Famous 'yon sa Cebu, sa Bohol 'yon. And then famous yung Visayas Mindanao ng mga festival. Marami din. Yung sa Cebu, ang Sinulog Festival. And then yung Kaamulan, which is in Bukidnon. Yeah, it's from Bukidnon. And then the Kadayawan Festival, which we were showcasing during the street dancing parade. Yeah, the street parade. Yeah, that's from Davao. And then so Davao was very like most of the Bisdak people is mostly from Davao. I came from Cagayan de Oro. Dito sa Nipawa. Sa Nipawa. Mostly talaga. Marami sila taga Davao talaga. And then yung Visayas, yung Bisdak, yung Mindanao mismo sa Davao dahil sa ex-president natin. Natin si Duterte, si Pangulong Digo. Si PR. Yes. Yun doon talaga sumikat. Kasi yung Davao is yung pinaka respetado, pinaka malinis talaga, walang krimen, basta okay yan. Safe. Pinaka-safe na city in the whole Philippines. Okay, so sige, share nyo na yung mga information about dun sa mga region ninyo. Ngayon naman, siguro yung yung journey ninyo mula sa Pilipinas to Canada. Paano ba yung naging journey? Paano pagpunta ka dito? pupunta? Nauna ba ikaw or nauna yung mister asawa? ko? Kasi nag-apply siya sa High Life. So matagal din yung process ng PR namin. Kasi nga medyo nagkasabit-sabit ako dun sa sa medical. So gaano kayo katagal naghintay? Yung Mga ilang taon 2019 kami dito. 2018 March okay na yung asawa ko. PR na siya. Yung mga anak ko, April okay na yung nila, yung medical. Ako lang talaga yung natagal. The next year, March, February, naging okay ako. Okay. And then yun na, tuloy-tuloy na, lumabas yung visa, and then we have to wait for June pa kasi sabi ng asawa ko, mas okay na summer kami dumating dito para daw ma-enjoy namin yung summer. So okay na. Pagdating ko naman dito, naging madali ba? Madali naman siya kasi nga meron akong mga kakilala na. So mas okay na. And then before kasi ako nagpunta dito, tiningnan ko yung Nipawa settlement. Sino yung may pwede ba akong makilala dito. So fortunately, nakilala ko si Debra kasi Bisaya din. So, siya yung parang ko doon. So sumali ka sa mga activities volunteer. nila? Oo, naging volunteer ako. Tsaka EAL or hindi na? Nag-EAL din ako, yung mga session nila. Suki ako doon. Suki talaga Suki ako. na settlement. Suki na ako ng mga settlement dyan. Doon talaga ako nag-umpisa sa kanila. So grateful talaga ako sa kanila. Nakatulong talaga sa pag-settle mo dito. Pag-settle ko, and then kung may mga problema, diretso ako sa kanila. And then sa kanila, and then if may mga bagong dating, yun pa rin yung ina-advise ko sa kanila.
pinapapunta ko sila sa Oh. settlement. Settlement. Yun. Okay, so thank you. Yeah. Ikaw naman, Leslie. Ako naman, hindi din naging madali din yung pagpunta ko dito. Actually, yung husband ko, yung family niya yung nauna dito. So, yung husband ko, nandito na siya since 2012. And then, binata pa siya noon. Tapos, nung kinasal kami, 2018, so West pa yun, para at least ma-process lang namin yung documents namin. And then, nung 2019, napasa na namin yung application namin, pero nag-church wedding pa rin kami sa Pinas. And then, nung time na yun, actually, pregnant ako. And then, nung December 2019, talagang alam yung December 2019, naka-receive kami ng email from IRCC na may problema. Naka-receive kami ng email sa IRCC na parang nagka-problema kami. Kasi para doon sa documents na sent namin. So, parang naisip namin, baka hindi na ako makapunta ng Canada, ganyan. So, kami ng asawa ko na nag-iiyakan kami. So, habang nagko-call kami, ganyan. And then, nag-reach out siya sa settlement kay Esther. And then, tinulungan niya kami para kung ano yung dapat namin gawin. Para kung ano yung sasabihin namin, ganyan, ganyan. And then, all good, kasi the following month, which is January, naka-receive na ako ng go signal from IRCC na okay na ako na mag-go sa Canada. Yung time na pumunta kami dito, 7 months yung na akong preggy. So at least, and then at that time din, COVID din sa Asia. That's the time na nag-start na yung COVID. 2020? Yes. So, February 2020, yun yung time na nag-travel kami. So, lahat ng tao, like kami lang yung naka-face mask. Lahat ng tao is wala silang face mask nung nasa airport kami. So, struggle din kasi syempre, pregnant ako nun. Tapos, syempre, safety ng bata, safety namin. Pero, thank you Lord, kasi nakadating kami ng Canada ng safe, and then, hindi kami infected, and everything is good. Kaya, super thankful ako. Pag-settle nyo dito, kamusta naman? Ganon ka rin ba katulad ni Jerilyn na pumunta rin sa settlement para mag-join ng mga... Oo naman, syempre, lahat naman ng is thank you sa settlement kasi nga dahil nga yung tutulungan ka nilang yung kung ano yung mga kailangan mong documents na ipasa sa government, kung anong mga forms, and lahat ng proseso. And then, yun nga, may mga programs din sila, lalo na kasi nung nanganak ako, may mga programs din para sa mga bata. And as well as Canada is very helpful kasi like, yung lahat ng shots, and yung mga kailangan ng mga bata. Yes, that's true, yes. Which is, napaka-thankful ko kasi sa Pinas, kailangan mo bayaran lahat. Yes, pati yung panganganak ko, libre. Yes, thank you. Kami naman, parang similar din sa kanila, mga parts similar din. Ako same with Leslie, dumating kami dito, COVID time. Ang hirap din kasi yung pag-process nung sa travel, nung time na yon, kailangan makapagpakita ka ng COVID test. COVID test ba yun? So lahat kami, yung 5 kaming pumunta dito, 4 na bata and then ako. So sa financial talagang medyo mabigat kasi ang mahal nung COVID test sa Pilipinas, 5,000 yata. Or bawat isa or 2,500. And then, pagdating dito, okay naman lahat, wala namang problema. Naiwan lang kami ng eroplano. Patay. Sa Vancouver kasi. Mahina kasi ito. Sa Vancouver kasi sa'yo 4 hours kami, 2 hours lang. Yung layover. So talagang sobrang tight. Super tight. talaga. Super tight talaga. So wala, kahit anong gawin namin talagang wala. Ang haba ng pila sa immigration, Yes, 'di ba? immigration pala. So talagang wala, talagang kahit tumakbo pa kami, wala, iwan talaga. And then, ayun nga, after that, 14 days quarantine sa Winnipeg. Pagdating namin dito, March, a month after, nagka-COVID kami. Pero sabi ko nga, thankful ako na nagka-COVID kami, na magkakasama kami. Oo, kesa at saka yung nandyan yung asawa ko. Kasi ang hirap kung
nagka-COVID kami sa Manila, tapos ako lang yung mag-isang adult. Ang hirap. Yes. Okay. So, ayun, so far, So, naging ano naman yung ano namin dito, transition yung transition from madali din. the Philippines to Mm-mm. Canada. Oo. Yun pala hindi ko natanong. Ano yung mga naging, siguro yung mga naging trabaho ninyo, yung mga profession yung pagdating. Naging mahirap pa, naging pareho lang din ba ng profession nyo sa Pilipinas saka dito sa Canada? Oo, ako same. Oo, Pero halos same. graduate ako, I graduated from Bachelor of Elementary Education. Pero hindi ako nag-teach. Cool. Hindi ako nag-teach Hindi ka nag-teach. kasi hindi ako nag-exam. Oo naman. And then gusto ko kasi magtrabaho na, magka-income na. Oh. So yung unang job ko is in our town, in a municipality. But I was doon ako napunta sa school. Kasi under ako ng school board. So yung budget ko from school board. So naging kung dito educational assistant, doon sa atin is ano siya, teacher aid. Okay. So tulong, tulong. So parang yun so pa parang din. related pa rin. Related pa din. Oo, And then after noon naging So at least teacher sa'yo aid. related. Kasi yun yung mga isa sa mga nagiging parang challenges ng mga Filipino immigrants. Bagong Yung dating. pagbagong dating, nahihirapang maghanap ng trabaho na related dun sa, kumbaga, pag Yes. kailangan mo pang ma-experience yung iba-ibang mga Pero sa akin, trabaho ba? yung unang napasukan kong trabaho dito is hindi school related. Okay. Nag-apply ako sa Chicken Corral. Okay. Sir. Ay, hello Sir Darrell, tsaka Belinda. Hello. Baka mapanood ka. Yun yung mga bossing ko first. Doon ako unang nag-apply sa kanila. Natanggap din ako. Pero parang ganun. And then nabuntis. Nabuntis. Kaya may COVID baby ako. Really? Nagkabuntis Okay. ako by 2019, nagkabuntis ako. Kaya may COVID baby ako. COVID baby ka. 2020 April. So walang naging problema kahit yung pagpanganak ko kasi bawal yung dati kasi pag manganak ka sa ospital, pwede mong dalhin yung mga anak mo. Yung COVID, nung bawal. time na yun, bawal. Isa lang. Oo. So, asawa ko asawa lang. mo lang. Oo. So, yun yung isang challenge namin. Kasi nga, di pwedeng walang maiwan sa mga bata. Thankfully, sa hospital naman natin, may nagbabantay. May nagbabantay talaga. So, walang naging problema. Yun lang okay. talaga. So, okay lang. Yun. Okay How about lahat. you, Leslie? Ako, yung work ko sa Pinas is sa parang more of an accounting. Actually, marami naman ako naging trabaho. Since nung nag-aaral pa ako, working student na talaga ako. And then, nung after ko nag-graduate, so more of related sa course ko. More of accounting talaga. And then, pagdating ko dito sa Canada, kasi dahil pregnant ako noon, so nanganak ako, and then hindi talaga ako nag-apply for work muna kasi dahil nga malito. Tapos kasi nagkaroon ng opportunity or hiring dito sa BMO noon. So sinabihan ako na may hiring. So nagpasa ako. Tapos alam ko, ang narinig ko, hindi ako yung talagang nakuha for that position. Pero dahil nga, hindi yata dumating or something ganun. So, ako yung parang nakakuha ng position. Pero that time, part-time lang. So, parang 3 hours, 3 hours, parang yung guaranteed ko lang is in a week, parang 3 days lang, tapos 3 hours or ano. Parang konti lang talaga. Pero, yes, 3 hours in a day. And then, sinatsaga ko. Kasi, nung time na yun din, struggle din siya kasi nagbe-breastfeed ako sa anak ko. Ayaw niya ng milk sa bottle. So, dinala namin siya sa Seeds and Sprouts dun sa daycare. So, ang ginagawa ko, dahil 3 hours lang ako, so, before ako papasok sa work, punta muna ako sa daycare. I-feed ko siya, breastfeed talaga. And then, lalakad na naman ako, pupunta ako sa work. And then, before ako uwi ng bahay, after ng work, punta ulit ako sa daycare. Sa daycare. And then, breastfeed ko ulit siya. And then, uwi na ako. And then, susunduin namin siya with my husband. May mga ano pa. Okay. Ikaw naman, Paula.
sa Philippines muna. So, sa Philippines, sa office din ako. HR, kahit hindi halata. Sa HR. And then, recruitment kasi yung trabaho ko sa HR. And then, pagdating dito, ang una kong work is, kasi napansin ko dito nung dumating ako, hindi ganun kadami yung available na jobs. Meron man, pero ang dami nyo kasing candidate for sa isang position. So, ang first job ko is with a fast food chain. Itago natin sa McDonald's. And then, yung sumunod ko is sa Home Hard. Then, sa Safeway. Under Ann Marquez. Ann Marquez. Yes. Hello, Ann Marquez. Hello. And then, Sponsored by? after nun, yun, nagkaroon ng opening sa High Life. Thank you again, High Life. Hello, highlight. Nagkaroon ng opening for shipping admin. Okay. So, simula noon hanggang ngayon, yun na yung... nasa High Life na ako. Nagkaroon talaga din ng parang nagkaroon din ako talaga ng doubt sa sarili ko noon. Nung simula. Oo, kasi sabi ko, bakit ganun? Parang hindi ba enough yung mga experiences ko sa Pilipinas. Tapos, maayos naman ako sumagot. Hindi naman ako nakasimangot pag-interview. So, yun. Pero, sabi ko nga, hintay lang, dadating talaga yung tamang job para sa iyo. Sige, bilang kayo ang winners ng Ginang Filipino Heritage, siguro ano yung naging karanasan nyo na maganda at siguro sa pageant? Sa pageant mismo. Ano sa tingin nyo yung magagandang karanasan ninyo? Yung magandang karanasan is masarap sa feeling na yung, like nakasama ko silang lahat. Yes, that's true. Totoo yun. Kasi nakakatuwa. Napaka-light lang. Kasi yung napaka-jolly din nila. Masaya silang kasama lahat. So parang kahit sabihin mo na pagod ka na kasi dahil nga pag nagpa-practice kami, yun lang yung time na day off sa work, ganyan, or yung wala kaming yung time lang namin for her family, pero still we spend our time for the practice, ganyan. Pero still, it's mararamdaman mo na worth it. Yes, worth it. Nakakatuwa kasi it's a different parang experience din. Tsaka parang diversion din ng life mo na, okay, try natin to, yung ginagawa mo to, ganyan. Pero still, it's worth na nakasali kami dito sa Filipino Heritage. Pero still, I'm still thankful, lalo na sa region ko din, for their all, like, sa lahat ng support nila, and then as well as sa Filipino Heritage, and lahat ng bumubuo ng Filipino Heritage. Super thankful ako kasi they have, parang na pag-isipan nila na gawin ito, yung Ginoo and Ginang. Napakasaya kasi bilang parent, iba kasi yung ginagawa namin. Parang ibang-iba talaga kasi sa bahay or sa work, ginagawa lang namin yung part namin, pero ito, it's sharing our life and sharing our part as well in our community here in Lipoa. Tsaka yung may mga talent siguro naman. Dati mo na ba talent yan? O na-discover mo lang ngayon? Hindi naman. Hindi man. Since bata talaga ako, may sumasayaw na talaga ako. Yes. Bata pa talaga ako sa mga, let's say, mga graduation or anything na every year, sumasayaw na talaga ako sa school. Okay, sa inyo naman, Paula. Sino ba? Paula. Paula. Ikaw nga. Yung experience, kamusta naman? yung mga nakakilala sa akin sa Pilipinas, ewan ko pati dito, kasi yan, tingin talaga nila, demure. Tapos, promise, wala talaga akong talent. Napilitan. Ito yung napilitan. Ito yung interesting siguro na pwede ko ma-share. Yung talent ko, ang nagda-drums talaga yung anak kong pangalawa, si Luis. Sabi ko, ano kayang gagawin kong talent? Kasi promise wala talaga akong talent. Sabi ko, sige na lang, para maiba lang, mag-drums and then kumanta. So, fun fact, 2 weeks ko lang inaral yun. As in, inaral ko yung pinakamadaling, anong tawag doon?
peace. Parang pinakamadaling yun. peace. Siguro ang magandang experience or yung pwede kong madala memory netong whole experience na to is yung na-discover namin yung mga ano pala namin, talent and yung mga pwede pa naming gawin. Hindi pa pala late. Hindi pa pa late, di ba? Sa Di pa late. edad natin. Experience? Ano yung magandang ko. karanasan mo dun sa... Ito yung ayaw ko eh. Yung in-interview. Hindi, Yung experience. yung sumali ng mga search pageant. Ayaw mo pa yan? Ayaw ko. Kasi Sasali ka pa sa isa. Oo nga. Kasi nga, sobra siyang babae sa akin. Ayaw ko talaga. Yung sobrang perfect. Kaya naman. Kasi yung ugali ko is, kung saan mo ko ilagay, pwede ako doon. Parang pwede ko siyang pag-aralan. Pero hindi ko talaga siya carry. Hindi ko siya forte talaga. And then, yung talent naman, kung tutuusin yung talent ko, parang sa akin is parang biru-biruan lang. Just to entertain. Hindi, tsaka ginagawa mo na kasi yun. Oo, ginagawa ko na kasi. Parang Kaya nga, yung minsan nagtanong sila sa akin, ano bang talent mo? Kung na nag-iisip pa ako kung anong gagawin ko. Kasi nga, hindi ko Ang dami mo ng alam. talent. Oo. Kasi yung parang iniisip ko, ano ba yung hindi pa nakita ng mga tao sa akin? Oo. So, ang ginawa ko na lang, ipakita ko na lang lahat yung kaya ko. So, kaya nag-iisip Kaya iba-iba. iba-iba. Kung kailangan ko ipalabas to. Parang ganun na. Multi-talented. Yes. Yung final message niyo sa ating viewers. Final. Message siya. Gusto niyo pasalamatan? So, ang masasabi ko siguro is, siguro iti-take ko na tong opportunity na to to thank my region, yung members ng region namin, kasi sila talaga yung isa sa naging supporter, hindi lang sa akin, kasi si Ann is NCR siya. And nakita naman natin kung gaano niya sinuport talaga itong whole event na to and lahat ng candidates. And then yung members naman ng region ko, talagang sila yung nag-push yung kahit parang sa tingin nila parang ayaw mo na. Sige na, push, kaya mo yan. Pinili ka namin kasi we believe in you na kaya mo. And then, thank you sa lahat ng nag-support sa amin nung gabi na yon. Sana na-enjoy nyo yung show and then yung performance. So, sana magkaroon pa ulit ng activity or ng event na katulad nito in the future. Kasi ano talaga siya isa to sa mga way para ma-discover mo yung kung ano yung kaya mo pang gawin. And then yung mag-connect na rin sa tao kasi napakasaya talaga. Napakasaya talaga nung nung araw na to. So yun po, thank you sa PhilCan and then sa lahat ng bumubuo nito. Yes, yun nga. I would like to thank yung sa PhilCan, yung lahat ng bumubuo ng PhilCan at saka dun sa pageant natin ng Ginoon Ginang. And as well as my region, Kabalen. Thank you kasi sila talagang sumuporta sa akin from the start. And then, kahit maraming mga parang struggles din na nangyari, but still, nandun pa rin sila na nakasuporta hanggang dun sa mismong pageant. Talagang hindi kami iniwan. As in, nandun sila, todo support. Super thankful ko, proud ako talaga na ka-region ko kayo. Wala akong masasabi, as in. And then, yung other na message ko din is, I hope yung mga tao will participate sa mga events natin dito sa Nipawa. Mas okay na maging active tayo kasi we need to, parang kailangan nating i-uplift yung itong Filipino heritage natin para maging continuous pa rin siya every year. Kasi kailangan nating ipagpatuloy para at least yung mga kabataan, yung mga susunod na henerasyon, ma-experience pa rin nila to, yung mga na-experience natin ngayon, para at least masundan pa sa susunod na henerasyon. And then, I just want to say as well na, remember, lagi kong sinabi ko din to nung sa pageant na
No hate, spread love. Good vibes. Yes! Good vibes. Oo, yes. Yun Yes, ang- At sa ating grand winner. Yes! Yeah, first and foremost, I want to say thank you to Canada, the government of Canada, for giving us the opportunity to celebrate Filipino heritage. We are being recognized, we are heard, so thank you so much, and especially to our town also, for Nipawa, town of Nipawa, for giving us the opportunity to like to be to celebrate it every year. And nandun din sila para makiselebrate din sa atin. And then nag-sponsor sila. So thank you so much. And then gusto ko ding magpasalamat unang-una sa lahat kay Kuya Van. Ang sabi daw niya is Thank you, Kuya Van. Yes. Thank you, Kuya Kuya Van. Van na namumuo ng yung presidente ng Filipino Filcan, Filipino-Canadian Association at Nipawa. Thank you, Kuya Van, for giving us the opportunity to be seen even in our age. Nakita pa din yung mga talent namin, yung mga beauty namin. And then, thank you to all the people who organized the pageant, Ann Marquez, Sir Jeff Francisco, to our videographers, cameraman, photographer. Isa lang yun, gusto ko yung sabihin sa inyo. Be proud of who you are. Be proud of being a Filipino. Because ito tayo eh. Proud to be Filipino, proud to be Pinoy, tatak Pinoy. Yes. Okay. And I just want to add din, gusto ko din pasalamatan lahat ng mga participant, yung mga Ginoo and Ginang na sumali, which is super thankful ako na nakasama ko kayong lahat. Thank you so much. Yes. Yung Yung laban ko. Anong tawag doon? Gandang Ginang. Gandang Ginang Heritage sa Winnipeg. Sa Winnipeg. Yeah. So, isa sa siya mga highlights na Manitoba Filipino Street Festivals. So, isa siya. So, every year to ginaganap nila. Sa Pero Winnipeg parang this year lang ata may pinapunta May tayo Ginang, doon. Kasi nga, From Nipawa. kasi nga, Nipawa. ito lang din na year na may representative tayo. Which is, sila. So, first time na may First represent time, ang Nipawa. may representation Good luck. yung Yes! Nipawa. Yeah. Wish you all the best. Thank you so much. So, yung talent competition namin, which will be on July 20. So, it will be held in Essence Canada-Inn. I don't know the Canada place. Inn? Canada-Inn. Canada-Inn. Yes. I think it's a hotel. Hotel, So, yes. dun yung talent competition namin. So, if you want to watch, just book tickets ahead of time kasi nga nagkakaunahan na yung tickets. Sold Okay. out. So, yung may nilabas na si Kuya Van na poster doon sa Gandang Ginang. So, yun nga, yung talent competition will be on July 20th at 3 p.m. doon sa Essence Canada-Inn. And then, the coronation day will be mismong yung festival nila, which will be on August 17. 17. Yeah. Okay. I think it's they move it 1 p.m. in the afternoon. In the afternoon. So it will be Okay. in the complex. I don't know the exact dates, but it will be in the complex. So we will also be participating in the street dance okay. parade. We're invited to showcase there to present our winning piece in the street parade and also the folk dance. The kurat siya. So, Okay. magkita-kita po tayo doon. Oo. So, I hope you support, Jerilyn sa Thank you. representing Yeah. Nipawa. Support naman tayo, mga kabayan. At ang buong Nipawa At buong community. Yes. Sana Yes. maka-attend Yes, para ma-witness. sana magpunta kayo, sumuporta kayo sa akin kasi wala akong mga fans doon. Thank you. Okay, thank you sa inyong thank tatlo. you. Yes, thank you for Salamat having sa- us. Yes. Thank you. Finally, na-interview na din tayo. Thank you at thank you din sa ating mga viewers sa panonood sa amin ngayon at nalaman natin ang istorya ng ating mga ginang heritage winners. At salamat at mabuhay. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you.